dito tayo tumingin. No? Ang pag-aaralan natin ngayon, yung kahalagahan ng connection. No? Tulad ng isang electric fan. Yan, tignan niyo yung electric fan. Dito. Pag hindi yan nakakonect sa kuryente, hindi gagana. Ibig sabihin patay. Pag nawala yung connection sa bawat isa, walang buhay. No? Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, ang kahalagahan ng koneksyon. No? Nilalang ng Diyos ang sa panimula, nilalang ng Diyos ang lahat ng meron dito sa mundo. No? Ang kahalagahan nito sa kanyang paglalang, no, ay importante yung koneksyon sa bawat isa. Tingnan nyo, ha? Ang isda, nilalang ng Diyos kasama ang tubig. Ulitin ko, ang isda, nilalang ng Diyos kasama ang tubig. Ang puno, nilalang ng Diyos. Sa panimula, nilalang ang puno. No? Kasama ang lupa. No? At nilalang din ng Diyos ang tao. Ang tao. Kasama ang Diyos. Okay? Ang isda, kasama ang tubig. Ang puno, kasama ang lupa. Ang Diyos, ang tao, kasama ang God. Diyos. Hindi maaaring paghiwalayin sa pagkakalalang lahat may konektado. Pag tinanggal mo sa pagkaka-konektado ang bawat isa, creation, tinanggal mo ang isda sa tubig, ano mangyari? Mamamatay. Pag tinanggal mo ang puno, binunot mo sa lupa, ano mangyayari? Mamamatay. Pag ang tao, walang connection sa Lord, patay. Ha? Itin ko. Pag ba ang tubig, nawala si isda, mawawala ang tubig? Still, tubig pa rin siya. Ang lupa, ganun din. No? Mawala man ang puno, lupa pa rin siya. Hindi nawawala ang pagkatubig niya, hindi nawawala pagkalupa. Ganun din sa Diyos. Mapawalay man ng tao, patay. Hindi nawawala ang pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya. No? A man without God is dead. No? Kawalan tayo ng connection sa Diyos. No? Without God, we are nothing. Without water, yung fish, without water, siya ay patay. Without soil, yung puno, patay. Ang tao, walang Diyos, mamamatay. Patay. Sa biblical meaning ng patay, pagkahiwalay. Like I said, ang electric fan na hiwalay sa kuryente, patay. Patay. Ang meaning ng patay, pagkahiwalay. Pag hiwalay ka sa Diyos, patay. Hiwalay. Ha? Sa Roma, pakibasa nga. Kay Kuya Denden yung Roma. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang Kagutuman, no? o ang Kamatayan. kahubaran? O ang panganib? Oh. O ang
tabak. Tabak. Gaya ng nasusulat dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga Okay. Okay. Pakibasa nga ng maliwanag. Ano? Lolit. Sa Roma, ano yan? Ang una. Roma 8 verse 35. Yan, 35. Start ka sa 35. 35. Ano ang magpapahiwalay? Sabi niya. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig? Sa atin, ha? Ibig na. Sige, diretso. Ang kapighatian o kahatisan o ang pag-uusig Hmm. o ang katutungan Hmm. o ang kahubaran o ang pangyayari o ang tabak. 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 Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay. Yan. Amen. Pwede na dyan. Sabi niya, yan sa Romang yan, sino makakapaghiwalay? Yan bang kapaghihatian, gutom, tabak? Wala. Ibig sabihin, pag hindi kayo hiwalay, lahat yan ay mapananagumpayan mo. Gutom ba? Marami siya binanggit doon, no? Pero pag ikaw ay hiwalay, no? Diyan sa susunod na verse, mas malinaw. Yung binanggit niya doon sa una pinabasa ko sa inyo, yan ay indikasyon na hindi pa hiwalay. Subalit pag ikaw, no? Without God, no? We are nothing, no? Tignan mo, sa huling Santiago ba yan, anak? Santiago Yung 2:14. pakibasa. Si Ate Lolit na magbasa. Para mas malinaw. Kasunod ng Roma. 2:14. Sabi? Ang pakikibangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa. Makapagliligtas baga sa Hindi, kanya. tama ba yan? Sa 1:15? 1:15. Oo, anak. Iba yung binasa na. Mali po, no? Nililigaw tayo ng ating anak. 15 ng 5. 15. Ang 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. We are nothing. No? Without God, we are nothing. Kung wala ang Diyos sa atin, hiwalay tayo. Hindi ka magbubunga. No? Ang ganda dyan. Sulat dyan, pag hiwalay ka sa Diyos, para tayong patay. No? Ako ang mga sanga. Sabi niya, pakiulit niya po. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kayo ang aking mga sanga. At kung kayo hiwalay sa akin, ano daw? Magbubunga po. Hindi kayo magbubunga. Kayo yung mga walang, di ba? Hindi kayo, ano? Amen? So, malinaw, no? Hindi mawawala ang pagiging Diyos niya kung wala ang tao. Still God pa rin siya. Tubig, ganun din. Tubig pa rin siya. Yung lupa, ganun din. No? Ang nakakalungkot, pag ang isda ang napahiwalay, patay. Lalo ng puno. Literal, pag binunot mo yan sa lupa, patay. Pag wala kang connection sa Lord, patay. Sabi nga, biblical speaking, ang patay, kahulugan ito ng pagkahiwalay. Parang electric pa, pag nakabunot patay. Kaya sa tanghaling ito, tayo ay ating pangarap, manatili tayong nakakonect kay Lord. No? Ako ang puno, sabi niya dyan sa huling binasa, at kayo ang aking mga sanga. Amen? Okay, gusto nyo panatili, lagi tayo mag-pray na lagi tayong manatili sa presensya ng Lord. Tandaan nyo, without God, kahit mayaman ka pa, pero kung without God, we are nothing. Walang kwenta yung yaman mo kung wala tayong Diyos sa buhay. Wala tayong connection. Amen? Tayo manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa hapon na ito, Panginoon, sa aming mga na-receive na salita. Importante, Panginoon, yung connection sa bawat isa sa amin na meron kaming connection sa Lord. Lord, sapat na po ang aming napakinggan upang kami ay lalong laging nakakonect sa iyo, O Lord, sa lahat ng pagkakataon. We love you, Lord,
And sa iyong pangalan, may pagpapala. Sa iyong pangalan, may kagalingan. Sa iyong pangalan, may kapanagumpayan. Huwag mo mawali sa aming bibig ang iyong mga salita upang kami ay laging konektado sa iyo. Maraming salamat, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lahat ng sabi ng Amen.